mahiwagang pagmamahal. Dahil hindi mo alam kung kailan darating, kung saan magmumula, at sadyang tila ba tadhana lang ang nakakaalam ng hiwagang sayo ay nakalaan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Paano ko ba sisimulang tulungan ng kaluluwang to? Wala siyang maalala ng mga bagay sa nakalipas niya. Pati nga pangalan niya, hindi niya maalala. Kaya eto, halos sa buong maghapon, nag-uusap lang kami. Dito lang kasi ako sa bahay. Di naman ako lumabas kasi sabi ni tatay huwag daw akong lalabas ng bahay. Nawa, nakaisip ka na ba ng paraan para makauwi na ako? Gusto ko na umuwi paano ako makakaisip? Hindi mo nga alam kung sino ka. Ang hirap ng ganun. Wala akong alam kung paano ko sisimulan na tulungan ka. Pero, huwag ka mag-alala. Pipilitin natin na makauwi ka. Noah, alam mo, masaya ako. Gusto sana kitang yakapin kaya lang, hindi naman kita mayayakap kasi tumatagos lang ako sa katawan mo. Bakit mo naman ako yayakapin? Kasi mabait ka, Noah. Kasi tutulungan mo ako. Naku, maliit na bagay lang yun. Sapat na ang matulungan kita, tsaka huwag ka nang tatago sa katawan ko ha. Kasi nilalamig ang buong kalamnan ko kapag ginagawa mo yun. Sige. Pero alam mo, gusto ko nang umuwi, Noah. Pakiramdam ko kasi, may naghihintay sa akin. Ewan ko ba, pero ganun yung pakiramdam ko kahit kaluluwa na lang ako. Parang may isang taong sabik sa pag-uwi ko. Ang tanong, kailan ka pa ba pag-alagala? Tsaka may babalikan ka pa bang katawan? Baka mamaya, nung unang panahon ka pa pag-alagala, tapos matagal ka na palang nakalibing. Noah, hindi ko alam pero sana hindi pa ako nakabaon sa lupa. Matapos sabihin ng kaluluwang to ang salitang yun, napansin kong kalungkutan na biglang bumalot sa kanya. Nagbago siya bigla. Naging malungkot ang itsura niya tapos biglang lumamig ng sobra. Uy, multo, biro lang yun. At saka alam kong nasa mabuting lugar ang katawan mo. Kasi kung nailibing na yun, ibig sabihin, wala ka na dapat. Kasi wala ka nang babalikan na katawan. Noah, ibig sabihin ba kaya andito pa ako kasi hindi pa ako patay? Oo, ganun na nga. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag ka na malungkot. Makakauwi ka. At tutulong ako para makauwi ka na. Salamat, Noah. Kapag nakauwi na ako at nakabalik na ako sa katawan ko, mayayakap na kita. Okay lang ba yun? Oo naman. Okay lang. Kahit yakapin mo pa ako ng matagal at mahigpit. Noah, sabi mo yan ha. Pero kailangan muna ako makauwi.
Kaya tara na, mamasyal tayo sa labas. Isama mo ako. Sige, tara sa labas. Saan mo ba gustong magpunta? Kahit saan, Noah. Malay mo. At may makita akong mga bagay na magpapaalala sa nakaraan ko. Oo, tama ka. Tara na. At baka may maalala ka na. Kaya ito, kahit malapit na ang dapit hapon, lumabas ako kasama ang ligaw na kaluluwa. Naglalakad lang ako, kasabay siya. Tapos, magkausap lang kami. Tapos eto, minsan, natatawa kami pareho sa nakikita namin at pinag-uusapan namin. Parang magtropa lang. Kahit kaluluwa siya, masarap siyang kasama. At sa mahabang oras na magkasama kami, ewan ko ba pero masaya talaga. Kaya nga eto, hindi ko na namalayan ang oras. Madilim na nang makauwi kami. Tapos, tawa ako ng tawa habang papasok sa bahay. Kasi naman, ang sakit na ng tiyan ko. Kailangan ko na talaga magbanyo. Utot na kasi ako ng utot habang naglalakad kami pa uwi. Kaya eto, nagbanyo ako kaagad. At yung kaluluwa, ayun. Pinapanood si tatay habang nagluluto. Kaya nung matapos ako makapagbanyo, eto, nagtungo muna ako sa sala kasi ang sakit ng mga paa at binti ko. Medyo malayo kasi ang narating namin tapos wala naman siyang maalala. Kaya eto, pagod na pagod ako. Anak, halika na dito. Kakain na tayo. Tsaka ginabi ka na ata sa labas. Tatay, namasyal lang po ako sa labas. Nakakainip eh. Wika ako tapos eto, naupo na ako sa may hapagkainan. Anak, okay ka lang ba? Okay lang naman po ako, tatay. Bakit niyo po natanong? Gusto mo bang magpa-check up? Medyo nag-aalala lang kasi ako, anak. Kasi kanina pagka-uwi ko, may mga kumausap sa akin na mga kapitbahay natin. Nakita ka daw nila na naglalakad tapos nagsasalita kang mag-isa tapos tumatawa kang mag-isa. Bigla ko naalala kanina. Tama si tatay. Nagsasalita at natawa ako habang naglalakad kanina. Kasi naman tong si kaluluwang andito ngayon, napakadaldal tapos mahilig magpatawa. Tatay, okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Anak, Noah, nag-aalala ako sa'yo. Baka mabaliw ka ng tuluyan kapag di kita pina-check up. Tatay, napaka-OA mo. Di ako baliw. Ganito na lang, anak. Naisip ko din kasi na baka dahil sa salamin na regalo ko, kaya nagkakaganyan ka. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko na ang salamin na yan. Ibebenta ko na sa iba. Tatay, huwag mong gagawin yan. Akin ang salamin na yun. Regalo mo yun, di ba? Kaya bawal mong ibenta yun. Akala ko ba ayaw mo sa salamin na yun tapos ngayon ayaw mong ibenta ko sa iba? Tatay, mahal ko na ang salamin na yun. Bawal mo nang ibenta yun. At kapag binenta mo yun, magagalit talaga ako. Okay. Sige anak, hindi ko na ibebenta. O siya, kain na. Wika ni tatay na naghain na ng masarap na gulay na paborito ko. Adobong kangkong tapos may isda. Basta para sa akin, masarap lahat ng gulay. At habang kumakain kami ni tatay,
Pinapanood lang kami ng kaluluwang andito sa bahay. Nakaupo siya sa tabi ko habang nakangiti na pinagmamasdan ako. Nahihiya tuloy ako. Gusto mo? Wika ko. Tapos napatigil bigla sa pagsubo ng kinakain niya si tatay. Anak, okay ka lang ba? Bukas hindi mo na ako papasok sa trabaho. Maaga tayong aalis bukas. Ipapacheck up kita sa ayaw at sa gusto mo. Ala, akala ata ni tatay nababaliw na talaga ako. Yung kaluluwa kasi ang kulit. At ito, tinatawanan niya ako. Ay nako, napagkamala na talaga akong baliw.